Sa inis ko, hinablot ko sa kanya ang eco bag, saka nagmamadaling senarya ang pintuan ng kondo, upang hindi siya makapasok. Mabuti at hindi naman kumatok at nag-doorbell, dahil kung hindi i-report ko na talaga siya sa security. Gising na si Lucinda. Mukhang nakahanda na siyang mangusisa, kaso tinaasan ko siya ng kilay. Pero dahil likas na pakialamera at tsismosa ang babaeng ta, hindi siya nakatiis. Nagpunta siya kagabi dito, nakiusap na papasukin ko. Siyempre, sinabi ko na hindi pwede dahil magagalit ka. Ngumuso siya. Mabuti naman at hindi mo siya pinapasok. Nilabas ko ang laman ng eco bag. Sisimulan kong magluto, dahil ilang sandali na lang magigising na si Heather. Hindi mo ba siya mapapatawad? Tumalikod ako at humarap sa kalan. Ininit ko ang kawali. Di ba, sinabi niya na mahal ka niya? Di ba pangarap mo na mahalin ka niya? Napapairap na lang ako, dahil ewan ko kung bakit naging spokesperson ni Aaron ang babaeng to. Noon iyon Lucinda. Ilang taon na ang lumipas. Nakalimot na ako, sagot ko naman. Nakalimot, pero bakit hindi mo magawang tumingin sa iba? Umismid ako. Bakit ako titingin sa iba? Si Heather ang priority ko. Busy din ako sa business, pangarap kong bumili ng isla, at magpatayo ng isang resort. Sus! Inikat niya ang kanyang mga mata. Kasi, siya pa din ang nasa puso mo. Kaya kung hindi lang din siya, huwag na lang, di ba? Ewan ko sa'yo Lucinda. Puntahan mo na lang si Heather sa kwarto niya, at baka gising na iyon. Mabilis lang to, kakain na tayo. Saktong naayos ko na ang mga pagkain sa mesa, nang pumasok sina Lucinda at Heather. Walang kang itingiti sa labi si Heather. Halata ang lungkot sa mga mata niya. Apektado talaga siya sa mga nangyari kagabi. Kinarga ko siya at niyakap. Good morning baby. Morning mommy, matamlay niyang sagot, bago sumubsob sa aking dibdib. Are you okay? I softly asked her. She sighed. Hindi na lang aalis si mommy. Sabi ko dahil nag-aalala ako sa kanya. I'm okay mommy. You can go to your meeting. Are you sure? Paninigurado ko. Yes mommy. Pagkatapos kumain, sabay kaming naligo ng aking anak. Paulit-ulit ko siyang tinanong, kung gusto ba niya na dam ito na lang ako sa unit, ngunit ang sabi niya ay ayos lang siya. Banilinan ko na lang ng maigi si Lucinda. Iniwanan ko din sila ng cash, para makapag-order sila ng pagkain na gusto nila. Pagbukas ko ng pintuan, bumungad sa akin ang isang lalaki, na mayroong malawak na ngiti sa labi, at may hawak na isang bouquet ng bulaklak, isang paper bag na mayroong laman na mga laruan, at malaking chocolate bar na nakaipit sa kanyang kilikili. Napatingin ako kay Heather sa likuran ko. Karga siya ni Lucinda, dahil plano nila akong ihatid sa may elevator. I don't like flowers, sigaw ni Heather. Namumula ang kanyang mukha. Mukhang hindi man lang nabawasan ang galit na nararamdaman niya, para sa kanyang ama. Nagkamot naman ng ulo si Aaron, at nagbaba ng tingin. I don't like toys, I don't like chocolates. Masisira ang teeth ko. Nasaktan si Aaron. Ayaw ko din naman na ganito siya kausapin at pakitunguhan ng aking anak, kaso. Hindi ko din alam kung paano pagsasabihan si Heather. And not now na nasa harapan namin si Aaron. Ayaw ko lang isipin ni Aaron na pinagtatanggol ko siya, at ayaw ko ding isipin ni Heather, na kumakampi ako sa kanyang ama. Para kay mommy ang flowers, bulong naman ni Lucinda sa kanya. Ayaw ni mommy ng flowers. Sigaw ulit niya. I sighed and looked at Aaron. He's speechless and pained. Heather, Daddy is sorry. Please forgive Daddy, pakiusap niya sa anak niya, pero umiling-iling lang ito. Ayaw ko na sayo. Ayaw ko na sayo. Aaron, nagangat ng tingin si Aaron. I shook my head. I want him to give Heather time. She's mad and very upset. Nakakaunawa naman siyang tumungo. Binaba niya ang mga dala niya. Nilagay niya sa may gilid. Sorry Heather. I wish you could give Daddy a chance to explain. Tumalikod si Heather. Niyukyap niya ang mukha sa leeg ni Lucinda. Umalis si Aaron at hinintay ko muna na makababa ang elevator, bago ako sumunod na umalis. Maya't maya akong humihingi ng update kay Lucinda. Bumalik daw kasi si Aaron. Pabalik-balik daw ito, at nagbibigay ng kung ano-ano kay Heather. Galit pa din daw si Heather, pero hindi na ito naniniga, iyon nga lang hindi daw umiimik,
at mukhang nagpipigil daw na maiyak. Sana masuyo siya ni Aaron. But what's next after that? Bahala na. Pero kung manggugulo si Maureen, mapipilitan akong mag-file ng restraining order. Pero di bale, at malapit na kaming bumalik sa isla. Magiging tahimik na ulit ang mundo naming mag-ina. Sana lang ay hindi magbigay ng trauma sa aking anak, ang mga nangyari. May mga text messages din si Aaron, pero inignore ko lang. At saka ano naman ang ire-reply ko sa mga text messages niya? Hi, how are you? Saan ka? Nag-lunch ka na? Huwag kang pagutom. Heto, kakain pa lang ako, kaso wala akong gana. Bahala ka nga dyan Aaron. 2 PM nang mag-text ulit ako kay Lucinda. Hindi agad nakapag-reply, kaya tinawagan ko siya. Tulog si Heather, B. Si Aaron, hindi pa naman bumabalik. Sige, baka mga 6 PM na ako makakauwi. Ingat kayo dyan. Ingat ka din pag-uwi. I-text ko sa'yo yung mga pinapabili ni Heather. Ayaw niyang ipabili sa daddy niya eh. Sige B, baka nasa opisina na si Aaron, isip-isip ko. Kahit paano naging panatag na ang isip ko. Mas nakapag-focus ako sa aking ginagawa. Importante pa man din ang presence of mind, habang kausap ko itong CEO, na plano kong pag-investa ng pera. Before 6, tapos na ang meeting namin, iisa lang din ang text message na na-receive ko, mula kay Lucinda. Nagpapabili daw ng acrylic paint si Heather. Pagod ako at gustong-gusto ko nang umuwi, kaso kailangan kong pagbigyan ang hiling ng aking anak. Binili ko na din ang mga pinabili niyang pagkain. Palingalinga ako nang magbukas ang elevator sa palapag, kung saan ang unit na nirentahan ko. Napatingin ako sa may pintuan. Mabuti at wala doon si Aaron. Nakahinga ako ng maluwag. Ganito na pagod ako, ayaw kong makita siya at makipagtalo na naman. Napaisip pa ako, dahil baka pinapasok siya ni Lucinda sa loob. Ngunit pagpasok ko, wala naman siya roon. Nanunood si Heather. Yakap niya ang unan, at kapansin-pansin ang malungkot na mukha niya. Heather, nang marinig niya ang boses ko, nagkaroon ng sigla ang kanyang mukha. Mommy, niyakap niya ako. I miss you mommy. I miss you too. How's your day? Bamantong hininga siya. Dad, he is so annoying. Nakasimangot niyang sabi. Ngumuso ako. Well, he's trying to win you, baby. That's why he's doing everything. He thinks that could make you happy, and make you forgive him. Hindi siya nagsalita. Are you okay? Marahan kong tanong. Tumungo siya. I want to eat. Sige, magbihis lang ako, tapos kakain na tayo. Madami akong take out. Madami ding dala si Aaron kanina, singit naman ni Lucinda sa gilid. Nasa kusina, inuunti-unti kung ang ubusin kasi sayang, alam ko naman na hindi nyo kakainin iyon ni Heather. I shrugged. Alangan naman na itapon, sayang naman. Nandyan naman si Lucinda, siya na lang ang kumain. Paborito mo ta, di ba? Tanong ni Lucinda, habang nakatingin sa mga pagkain na dinala dito ni Aaron. Don't eat that mommy. Utos naman ni Heather, kaya tumango ako. Okay, hindi po kakainin ni mommy. Natawa si Lucinda. Grabe naman magtampo ang batuta. Nakakatakot. Okay yan, takutin mo ang daddy mo, para kapag naging okay na sila ng mommy mo, hindi na niya maiisip pang gumawa ng kalokohan. Kung may balikan na mangyayari. Kung ano-ano na lang ang iniisip ni Lucinda. Kababasa niya to ng pocketbook. Dahil hindi naman ako nakakakain ng maayos sa buong maghapon, ginagawa kong kumain. Kasarapan ng kain namin, nang tumunog ang doorbell. Nagkatinginan kaming tatlo, iisa lang ang nasa isip namin ngayon. Si Aaron ang nag-doorbell. 1, 2, hanggang sa umabot ng 3 na doorbell, bago tumayo si Lucinda. At nang bumalik ang babae sa kusina, nagulat ako nang makita na nakasunod sa kanya si Aaron. Nag-iwas kami ng tingin ng aking anak, para bang hindi namin siya nakita. Pinagpatuloy namin ang aming pagkain. Kaso hindi din ako nakatiis na pansinin ang lalaki, nang magsalita ito. Manghihingi sana ako ng gatas, para sa kape ko. Kumunot ang noo ko sa hawak niyang mug, na mayroong kape. Black coffee, dahil yun naman ang timpla talaga niya. Kailan ka pa naglagay ng gatas sa kape mo? Gusto ko sanang itanong, kaso baka lumaki lang ang kanyang ulo. Kukuha na ako sa fridge, ha? Hindi ako umimik.
Sinundan naman siya ng tingin ni Heather. Wala ka bang pambili ng gatas? Hindi na ako nakatiis. Kaunti lang naman ang kailangan ko. Binuksan niya ang fridge, at kinuha doon ang fresh milk. Naglagay siya ng ilang patak. Alibay lang niya talaga ang gatas, upang makapasok. Hindi naman talaga siya naglalagay niyan sa kanyang kape. Pahiram na din ng kutsara. Inikat ko ang aking mga mata. Wala kayong kutsara sa inyo. Singit ni Heather. Magkasalubong na ang kilay. Mahina kaming natawa ni Lucinda. Ngumuso si Aaron. Wala baby eh. Naubusan. I scoffed and scolded him using Spanish language. Le estás mintiendo a la niña. You're lying to the child. Mentira piadosa. White lie. What did you say, mommy? Kuryosong tanong ng aming anak. Sabi ko, pwede na siyang umuwi sa kanila. Le estás mintiendo a la niña, sabi ni Aaron. Mentira piadosa, palrap ko namang sagot. Ngumisi ang lalaki, at kung kailan akala ko aalis na, dahil nakakuha naman na ng gatas, naupo pa talaga ito sa tabi ko. Napatingin sa kanya ang anak niya. Hindi nagustuhan ang kanyang ginawa. Ubusin ko lang ang kape ko, uuwi na din ako mamaya, paliwanag niya sa aming anak, na mariing nakatingin sa kanya. Habang kumakain, tila matanglawin si Heather, na palipat-lipat ng tingin sa amin ng kanyang daddy. Nakatitig sa akin si Aaron, habang nasa pagkain naman nakatuon ang aking tingin. Nakakairita, kaso hindi ko na lang siya sinita, at baka ikatuwa pa niya na napapansin at kinakausap ko siya. Nauna pa naming matapos ang pagkain, kaysa maubos niya ang kanyang kape. Ako na ang maghugas ng mga pinagkainan niyo, presente niya. Sure ba? Mabilis pa sa 4:00 na sagot ni Lucinda. Binuhat na niya si Heather, at nauna nang lumabas sa kusina. Tutulungan mo ako, nakangiti namang tanong ni Aaron. Ikaw ang nagpresenta na maghugas, di ba? Panindigan mo. Sumunod ako sa sala. Kailan galing nga si Heather? Nagtataka siguro kung ano ang ginagawa ng kanyang daddy sa kusina. Napapangiti si Lucinda, at ako naman ay napapaisip. Ayaw kong magtanim ng sama ng loob si Heather sa kanyang ama. Ama niya ito. I want him to respect him. Dahil wala naman siyang kinalaman, sa isyu namin ng kanyang daddy. Matapos maghugas, nagpaalam na din na uuwi si Aaron. O pwede akong matulog, kahit dito sa sofa lang. Tanong niya pero umiling ako. Okay, nagbugas siya ng hangin. Good night mommy, sabi niya. Lumaki ang butas ng aking ilong, ngunit hindi ako umimik. Good night baby, sabi niya kay Heather, pero nag-iwas ng tingin ang anak ko. Kumaway siya, bago humakbang paalis. Nanatili namang nakatingin si Heather sa pintuan, kung saan lumabas ang kanyang ama. You want him to sleep here? Tanong ko, kasi para bang ang lalim ng kanyang iniisip. Alam ko naman na sabik siya sa kanyang daddy. Maayos naman sana ang lahat, kung hindi gumawa ng gulo si Maureen. Mabilis siyang umiling. No mommy, bakit ganyan ang mukha mo, kung ganoon? Baka umuwi siya doon sa girlfriend niya. Napaseryoso ako ng ayos. Ilang sandali naman akong tiningnan ni Heather. Napasinghap ako nang mamula na ang kanyang ilong. Pinipigilan niya ang sarili na umiyak. Baby, niyakap ko siya. Gusto mo bang habulin ko siya? Tanong ni Lucinda. No. Humikbi na siya, at sinubsob ang kanyang mukha sa aking dibdib. Suminok siya, kaya hinaplos ko ang kanyang buhok, upang patahanan ko siya. Hush baby, ano ang gusto mo? Sabihin mo kay mommy. Wala po mommy. Let's sleep. Hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog. Hindi ako pinatulog ng kirot sa aking puso, dahil sa dinadamdam ni Heather. Sana iniwan ko na lang siya sa isla, para naiwasan ang pagkikita nila ng kanyang daddy. 6:00 nang bumangon ako. Madami ang natirang mga pagkain kagabi, kaya iinitan ko na lang ang iba. Sinangag ko na lang din ang natirang kanin. Napapatulala ako at napapabuntong hininga, kapag ganyan na sumasagi sa aking isip ang lahat ng mga nangyari. Nagtimpla ako ng kape, para naman mabawasan ang pananamlay ko, kaso parang mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ko. Pumasok ako sa silid pagkatapos kong magsangag, upang maligo na. Tulog pa din si Heather. Nang matapos akong magbihis, natutulog pa din siya. Maaga pa naman, kaya nagpasya akong maghintay muna sa sala, ng 1 oras bago ako umalis.
Humihigop ako ng kape, habang nag-check ng aking email. Na-stress ako, kaya ang pag-inom ng kape ang napagdiskitahan ko. Napatingin ako sa pintuan ng silid ni Lucinda. Nakangiti itong bumati. Good morning B. Good. Napabuntong hininga ako, nang tumunog ang doorbell. Nandito na naman ang lalaking iyon. Gising na siguro si Heather, ako na ang kukuha sa kanya. Nagmamadaling pumasok sa kwarto si Lucinda, at hinayaan talaga ako na pagbuksan si Aaron ng pintuan. Tamad kong binuksan ang pintuan. Bumungad naman si Aaron na bagong Polygo. Amoy na amoy ko ang shower gel na gamit niya, at ng paborito niyang pabango. Nakangiti niyang inabot sa akin ang bugcos ng bulaklak. For you. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Tinuro niya ang unit na nasa tapat. Nagsalubong naman ang kilay ko. Sino ang nakatira riyan? Nakitulog siya. Nirentahan ko, nakangiti niyang sambit. Diyan ka natulog. Tanong ko. Ayaw ko mang-usisin siya, kaso naalala ko ang sinabi ni Heather kagabi. Labis na nagdamdam ang bata, sa pag-aakalang umalis si Aaron, at nagpunta kay Maureen. Yes. He smiled. Hindi ko pa din inaabot ang mga dala niya. Isang bouquet ng bulaklak, at iyong cake na paborito ko. Pwedeng makikain. Tanong niya kaya napatanga ako. Ha? Pahingi ng ulam, sabi niya. Naghihirap ka na ba? May pambili ng flowers at cake, pero walang pambili ng pagkain. Ewan ko sa'yo. Inikutan ko siya ng mga mata. Nanatili akong nakatayo, at hindi nilalakihan ang pagkabukas ng pintuan. Who are you talking to, mommy? Nilingon ko si Heather. Nang makita niya ang kanyang daddy, para bang lumiwanag ang kanyang mukha, ngunit agad din iyon nawala, at napalitan ng malungkot na ekspresyon. Anong ulam niyo? Tanong ulit ni Aaron, na hindi ko na sinagot, kasi kinakausap ako ni Heather. Wala daw siyang ganang kumain pa. Mamaya na lang daw. Tinalikuran ko si Aaron, at hinayaan ang pinto na nakabukas. Pumasok siya kung gusto niya. Ayaw kong sabihin na pumasok siya at makikain. Bahala siya sa trip niya sa buhay. Good morning baby, bati niya sa kanyang anak. Tiningnan ni Heather ang mga dala niya. Para sa akin nga lang pala ang mga bitbit niya, walang para sa bata. Tumingin siya sa may pintuan. Para bang umaasa siya na may rupang ibang dala ang kanyang ama. Na mayroon itong bitbit na regalo para sa kanya. Tiningnan ako ni Aaron. The toy store is still closed. I'll buy you some toys later. Aniya na para bang nabasa niya ang iniisip ng kanyang anak. Nauna na ako sa kusina. Sumunod naman sa akin si Aaron, kumuha siya ng plato sa dish cabinet. Pagkatapos ay naupo sa dining. Pagkatapos mong kumain. Lumabas ka na at mas maganda kung umuwi ka na din sa inyo. Wala ka bang pasok sa opisina? Sito ko sa kanya. Hindi sumunod sina Heather dito sa kusina, kaya malaya kong barahin si Aaron. Nasa sala sila ni Lucinda, at nanunood ng Barbie. Hindi ko na lang muna pinilit na kumain. Tumawa si Aaron. Okay mommy, sagot niya sabay kindat. Pinatirek ko naman ang aking mga mata. Nakalahati ko na ang pagkain ko, pero halos hindi pa nababawasan ang kanyang pagkain. Nakatitig lang ito sa akin. Bilasan mo kayang kumain. Ang sabi mo hihingi ka lang ng ulam. Mabagal naman talaga akong kumain. Iiling-iling ko siyang iniwan sa kusina, dahil kailangan ko nang umalis. Hinabol naman niya ako. Ihahatid na kita. Huwag na, mabilis ko namang tanggi. Nilapitan ko si Heather. Lumuhad ako sa kanyang harapan, at hinaplos ang kanyang pisngi. Are you okay baby? Tumango-tango siya. Niyakap ko siya at saka binulungan. Sa unit na nasa tapat natin, natulog ang daddy mo kagabi. Ngumiti ako dahil napansin ko na mas gamaan ang kanyang mood. Huwag ka nang malungkot, okay? Hinaplos ko ang buhok at pisngi niya. Okay mommy. Ngumiti siya at humulik sa aking pisngi. Banilinan ko na din muna si Lucinda, bago ako umalis. Tahimik lang naman na nakatingin sa gilid si Aaron. Let's go. Pumasok ka sa trabaho mo, at huwag mo akong alalahanin, sito ko sa kanya gamit ang mahinang boses, upang hindi marinig ni Heather. Samahan na lang kita maghapon. Natigil ako sa paghakbang. Makakasagabal ka lang. Come on Jenny. Gusto ko lang naman na makasama ka at makabawi na rin. Kung gusto mong bumawi, bumawi ka sa anak mo. Umiyak siya kagabi. Ang akala niya doon ka kay Maureen umuwi. What?
Bumantong hininga siya. Iyon din ba ang iniisip mo? Hindi ako umimik. Hindi na mahalaga kung ano ang iniisip ko. Wala kaming relasyon. Tinapat ko na din siya noon, na hanggang pagkakaibigan na lang ang kaya kong i-offer sa kanya. Friends with benefits. Sarkastiko kong tanong. What? No. Sinong niloko mo? You can't be friends with your ex, who is obsessed with you. But that's true. Giit niya. May sakit siya. Nakiusap sa akin ang mga magulang niya, kaya. Okay, I get it. There's no need to explain. Tumalikod na ako, pero pinigilan niya ako. Alam kong mahirap magtiwala sa mga sinasabi ko sa iyo, pero maniwala ka, iyon ang totoo. Mahal na mahal kita, Jenny. Alam kong puno pa ng agam-agam ang puso mo, pero maniwala ka. Mahal kita. Just give me a chance. Babawi ako sa inyo ni Heather. Kahit kailangan ako ni Maureen, hindi ko na siya pupuntahan pa. I won't repeat the same mistake again. Nawalan ako ng imik. Hindi ko din alam kung ano ang dapat kong sabihin. Mabuti na lang at nagring ang aking phone, na agad kong sinagot. Tumatawag ang ka-meeting ko. Jenny, on the way na ako in 20 minutes, nasa siyang na ako. Okay, papunta na rin ako. See you. Sinulyapan ko si Aaron. I have to go. Kung hindi ka talaga papasok sa trabaho mo, huwag ako ang guluhin mo. Ilang araw na lang kami dito sa Manila. Sulitin mo na ang mga araw, para makasama mo ang anak mo. Nagmamadali na akong umalis. Nakakahiya naman sa ka-meeting ko, kung malate ako, gayong mas malapit ako sa siyang. May mga text messages akong natanggap, na galing kay Aaron. Naiiling na lang ako sa kakulitan niya. Hindi ko namamalayan na napapangiti na pala ako. Pero hindi ko pa din siya ni-replyan. Doon ako nag-reply sa mga text messages ni Lucinda. Tinanggap daw ni Heather ang mga baniling laruan at pagkain, para sa kanya ng kanyang daddy. Kinausap din daw siya ni Aaron ng masinsinan. Nagpaliwanag daw ito. He convinced her that he and Maureen were no longer in a relationship. Nagsorry din daw ito, pero hindi daw sumagot si Heather. Sabi pa niya, I love you and your mom. I know I hurt her, that's why I'm willing to do everything, so that you would forgive me. I'm sorry for hurting you. I don't wanna see you hurt because of me. I don't wanna see you cry because of me. Nagtipa ako. Ang sakit sa mata basahin ng text mo, reklamo ko kay Lucinda. Nakakaiyak sana ang nire-reply niya na message, kaso napaka-jeje mo naman niyang mag-text. Nag-reply siya ng madaming laughing emoji. Madami pa siyang sinabi. Ano pa? Sabi tulungan daw siya ni Heather na manuyo sa'yo, para makapag-honeymoon na daw kayo. Namula ang pisngi ko. Baliw. Alam kong tawang-tawa na ngayon ang babaeng to. Iwan ka na lang kaya namin ni Heather dito. Parang mas gusto mong magtrabaho kay Aaron. Huwag naman. Mas gusto ko sa isla. Madaming yummy na mga afam doon. Hindi ko na siya ni-replyan, dahil dumating na ang bago kong ka-meeting. Nakakapagod ang buong maghapon ko. Dumiretso na ako ng uwi, at hindi na namili. Nagpa-grocery daw si Aaron, sabi ni Lucinda. Madami din daw mga pagkain roon, hindi na kailangang magluluto pa ng hapunan. Kapansin-pansin ang pagiging masigla ni Heather, nang salubungin niya ako. Pasimple ko namang siniko si Aaron, nang pati siya ay makikihalik at yakap sa akin. Mommy, he said that we will eat dinner at his unit, balita ni Heather. Talaga? Gusto mong tingnan ang unit ng daddy mo? Nagbulungan kaming mag-ina. Heather nodded. You want to make sure that he really sleep there last night. Hindi siya nakaimik. Mukhang may pagka-investigador itong anak ko. Parang nakikinita ko na siya bilang isang dalaga, may boyfriend o asawa, yari ang mga lalaki sa kanya. At wish ko lang na hindi sana siya mapunta, sa lalaking lalakuan lang siya. Grabe, ang advance ko namang mag-isip. Baby pa lang siya, at ayaw ko pa siyang lumaki agad. Anong ulam natin, Lucinda? Kunwari hindi ko alam na madaming binili na mga pagkain si Aaron. 4 na putahe ang binili ng hubby mo. At mukhang nasuhulan na nga siya ng isang to. Magbihis lang muna ako. Pagkatapos magbihis, nagpunta kami sa unit ni Aaron. Gusto kong matawa kay Heather, dahil chinek talaga niya ang 2 kwarto, at ang banyo ng unit. Pati ang ilalim ng mga kama, kabinet at lamesa, ay hindi nakaligtas sa kanya.
Did you find anything, police officer? Natatawang tanong ni Aaron. Tuwang-tuwa siya kanina, habang pinapanood ang anak sa ginagawa nito. Maybe you told her to go out in the meantime. We can check the TV if you want, suhestyon naman ni Aaron. Umiling si Heather. Mukhang kumbinsido na siya. Sana lang huwag na siya ulit bigyan ng sarili niyang ama. Kumain kami ng dinner, at pagkatapos ay nanood kami ng movie. Nakahiga sina Heather at Lucinda sa may round memory foam, na nilatag ni Aaron sa sahig. Nakahiga din ako sa sofa, habang si Aaron naman ay nakaupo sa single sofa na malapit sa akin. It's more comfortable, if you use my thighs as pillow. Hindi ko siya pinansin sa mga hirit niya. Feeling naman niya okay na kami. That's a big no. Hindi ko pa nakikita ang sarili ko, na magtiwala sa kanya muli. Kung magtatiyaga siya, maaring makuha ulit niya ang tiwala ko, pero kung hindi, ayos lang. Maghanap na lang siya ng iba. Kaso, kapag nakahanap siya, huwag na sana si Maureen. Hindi mabuti ang babae para sa kanya. Bago pa matapos ang pinapanood namin, nakatulog na si Heather. Dito na lang tayo matulog, sabi ni Lucinda. Tiningnan ko si Aaron na nakasandal sa single sofa. Yeah, you can sleep here. Komportable naman ang anak natin. Ako lang ang hindi. Tumayo siya at lumapit sa akin. Tatabi siya sa akin. Naalarma ako. Hinhila niya ang ilalim. Sofa bed nga pala ito. Kaso kung maihiga siya dito, parang nagtabi na din kami. May kwarto ka naman sabi ko. Gusto ko dito. Hindi naman tayo magdidikit. Hayaan mo na ako na makatabi kayo. Kung ayaw niya, tayo na lang ang magtabi, tawang-tawa naman na suhestyon ni Lucinda. Nakitawa na din ako. Nakangiti namang nakatitig si Aaron sa akin, kaya tinikom ko ang aking mga labi at nagseryoso. Good night. I love you. Humirit si Lucinda. Agad naman ako na tumalikod, dahil bigla akong nailang, lalo pa at titig na titig sa akin si Aaron. Mahimbing ang tulog namin sa magdamag. Sabay-sabay din kaming gumising, at nag-almusal kinaumagahan. Papasok na daw si Aaron sa trabaho ngayon. Half day lang ako. Uuwi din ako mamayang hapon. May gusto kang ipabili kay daddy? Masuyo niyang tanong sa kanyang anak. I want chocolate. Ngumisi si Aaron. Akala ko ba ayaw mo ng chocolate, dahil masisira ang ngipin mo? Nagel-ikot ang mga mata ni Heather. Tumawa naman si Aaron, saka hinaplos ang buhok ng bata. Bibilhan kita ng maraming chocolate. Wait for daddy. Masaya akong umalis ng kondo. Magka-text pa kami ni Aaron kanina. Wala naman kaming ibang pinag-usapan, bukod sa mga hilig ni Heather. Pagkatapos ng lunch, naging busy na ako. Hindi ko na din muna chinek ang aking cellphone. Baka magkasama na ngayon sina Aaron at Heather. Kaso bandang 4 PM, nakatanggap ako ng text at missed calls mula kay Lucinda. Naiiyak na daw si Heather, dahil hanggang ngayon hindi pa dumadating si Aaron. May isang text message si Aaron, na kaninang 2:00 pa niya sinend. May emergency meeting daw siya. Kailangan ko na tuloy umuwi. Hindi naman na ganoon kaimportante ang lakad ko ng 5 PM, kaya uuwi na lang ako, dahil kailangan ako ng aking anak. Umiiyak si Heather, masama ang loob niya. Pinaintindi ko sa kanya, kung ano ang trabaho ng kanyang daddy. Kung gaano ito ka-busy. In-explain ko din kung paano gumalaw ang isang negosyo. Nakinig naman siya, ewan ko lang kung naintindihan niya. 6 PM na pero hindi pa din dumadating si Aaron. Wala ding text mula sa kanya. Baka gagabihin na iyon ng husto. Hanggang sa matapos na kaming kumain. Hinihintay pa din siya ni Heather. Are you okay? Tanong ko. Panay kasi ang sulyap niya sa cellphone ko, at sa may pintuan. Marahan siyang umiling. Manood na lang tayo ng movie, suhestyon ko. Baka kapag nakatapos kami ng isang movie, dumating na din si Aaron. Lucinda. Tinignan ko si Lucinda, na busy sa kanyang cellphone. Agad naman siyang tumayo, upang kunin ang remote control. Nilagay niya sa balita kaya sumimangot ako. News flash. Anak ng isang business tycoon, at apo ng dating mayor ng Cavite, ay nasa ospital ngayon, matapos masangkot sa isang aksidente. Napatitig kami ng husto sa TV. Si Maureen ang tinutukoy sa balita. Ayon sa balita kaninang hapon pa nangyari ang aksidente. Kaya naman pala hindi pa pumupunta si Aaron.
Mukhang nandoon siya sa ospital. Gusto kong sawayin si Lucinda, ngunit hinayaan ko na lang siya. Kailangang mamulat ni Heather sa katotohanan, na hindi na kami okay ng daddy niya. And sooner or later magpapakasal na ito sa iba, at magkakaroon siya ng half-siblings. May kirot sa aking dibdib, dahil akala ko kayang panindigan ni Aaron ang kanyang mga binitawang pangako. He failed again. Kaso, kailangan ko itong tanggapin. Noon pa man mas mahalaga na talaga si Maureen. Naaawa ako kay Heather, pero naniniwala ako na kalaunan matatanggap din niya ang sitwasyon namin. Masakit pero sooner or later she'll overcome it. Niyakap ko si Heather, at hinintay siyang magsalita. Mommy, umuwi na tayo. Okay baby. Tomorrow morning, we'll go home na. I want to go home now mommy. Ilang segundo akong nag-isip. Sige. Nagkatinginan kami ni Lucinda. Okay, mag-empake na ako. Agad naman itong tumayo, at pumasok sa aming silid, upang masimulan ng mag-empake.